Anong bagong building blocks ang binili mo? Hindi ka ba magpapahinga pagkatapos ng night shift? Sino ba kailangan ng pahinga? Ang binili mo ba, restaurant blocks ba o port? Gusto ko yung challenging naman. Tiananmen Square, lagpas 6,000 pieces. Nagpa 6,000? Hintay mo ako. Oo. Dr. Lu! Nasaan si Dr. Lu? Dr. Lu! Dr. Lu! Ano nangyayari? Si Dr. Bang may problema! Dr. Lu! Nasaan si Dr. Lu? Ano nangyari? Natusok ko yung bagay. Uy! Anong gagawin ko? Mag-isip ka ng paraan! Anong nangyari? May hangin na tao sa dugo. Tulak niyo yung dugo! 1 milligram ng intravenous adrenaline. Wang Yangming! Ano ba? Gumising ka na! Umisip ka ng paraan! Dr. Lu, Natusok mo yung baga? Palit ng chest drain method. Ross. Akin na. Buti pa maupo ka muna. May trabaho ba ako? Kagabi ang night shift mo. Off-duty ka ngayon. Oo nga. Panggabi nga pala. Panggabi. Maayos naman ngayong gabi. Okay naman. May bagong pasyente ba tayo? Wala. Yung sa bed 26. Naka-intubate pa rin yung pasyente. Na-intubate siya? Natusok ang baga ng pasyente ng thoracentesis. Huli na nung dumating si Dr. Lu tsaka nag-chest drain. Nakakaawa si Dr. Bao. Kung hindi umubo yung pasyente ng thoracentesis, hindi sana nangyari. Kung kaya ko sanang tumulong dun kaagad. Yung pasyente sana, hindi na nahirapan.
Stable naman ang vital signs niya ngayon. At least, buhay pa siya. Dr. Wang, ayos ka lang ba? Kahapon, 17 ang na-discharge, 16 na na-admit. Critical ang bed 16, 40, 62 at 69. Pumayag sa DNR ang pamilya ng pasyente sa bed 40. Kaninang umaga, yung sa bed 14, nagka-acute heart failure. Normal uli ang heart rate at oxygen level. Yung bed 26, yung bed 26 kahapon, nagka-respiratory failure dahil sa pleural effusion. Natusok ni Dr. Bawambaga during thoracentesis. Nagsagawa ako ng chest drain. Ba't di mo tinuloy yung thoracentesis? Nung dumating kasi ako, wala nang chance na ituloy yung procedure. Nung dumating ka? Bao Xiaoshui, mag-isa mo lang ginawa ang thoracentesis nang walang supervision ng superior? Opo. Ba't di ka humingi ng instructions? Ang nangyayari Si Bao kasi... Xiaoshui ang tinatanong ko. Bakit? Akala ko magagawa ko ng... Akala mo lang? Sino ka para mag-assume? Sa kakayahan mo ngayon, wala kang karapatang mag-assume sa kahit ano. Opo, Madam Guan. Naiintindihan ko. Uminom ka ng maraming tubig para mailabas mo yung contrast fluid. Okay. Salamat, Doc. Sige. Louie! Louie! Ano nangyari sa kanya? Di ko alam eh. May desisyon na yung parusa kay Dr. Bao. Hindi mo alam? Talaga? Ano daw? Hospital-wide criticism. Hello, Dr. Lu. Hi. Dr. Lu, Hi. Nakita mo si Dr. Bao? hindi yata. Wala siya sa banyo o sa opisina? Ewan ko, Dok. Hindi ko pa siya nakikita. Josan, Ay, Dr. Lu, may orders kayo? nakita mo si Bao Xiaoshui? Parang hindi pa, Dok. Maymay, Athena, Ha? nakita niyo si Dr. Bao? Si Bao? Ako hindi ko pa nakita. Nasaan kaya siya? Hindi ko rin alam eh. Ayos lang. Nakita mo si Dr. Bao? Tatanungin nga kita eh. Puntahan mo sa dorm niya. Ang aga niyang umuwi ah. Nag-resign na siya.
Bao Xiaoxie! Bakit nandito ka? Kanina pa busy ang phone mo eh. Usap tayo sa taas. Kakauwi lang ng night shifts, natutulog sila. Ah? Pasensya na. Ha? Bilang boyfriend mo, parang wala akong kwenta. Pero wala akong choice kundi gawin yun bilang superior mo. Sa tingin ko, hindi naman. Kung itatago natin yung katotohanan, baka yung pasyente, hindi siya mabigyan ng maayos na treatment. Wala lang talaga akong Hindi magawa. ganun. Hindi yun ang ibig kong sabihin. Ang gusto kong sabihin, tama yung ginawa mo. Kung hindi ka siguro ganyan, hindi kita magugustuhan ng una pa lang. Tinakot mo ako. Akala ko sinisisi mo ako. Nakahinga ako. Salamat. Anong ibig sabihin yan? Nangako ako na magpo-propose ako sa'yo ng formal. Dito mismo sa lugar na to? Alam ko, yung lugar na to, ito ang pinaka-weird na lugar pero di na ako makapaghintay. Binili ko sa Maltong Singsing, pansamantala lang naman to. Sakto lang yung quality at di malaki yung diamond. Pero na-max out ang credit card ko at ito lang ang kaya ko. Gusto ko lang sabihin sa'yo, Xiaoxie, manatili ka man o hindi sa angkang, ikaw ang gusto ko pa rin pakasalan. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Napakaganda. Payag ka nang magpakasal sa akin. Uy, teka, bakit? Babalik ako sa amin, 8 p.m. ang biyahe ng tren. Dadalaw ka? May nangyari ba sa inyo? Samahan kaya kita. Kailan Di ka na babalik? kailangan. Wala na akong balak bumalik. Teka, anong sinasabi mo dyan? Ano kasi maghahanap ako ng trabaho sa probinsya at doon na ulit titira. Hindi na ako babalik. Pero bakit naman? Alam ko na hindi naging maganda ang sitwasyon para sa isa angkang at gusto mo ng bagong work environment. Wala namang problema dun ah. Maraming magagandang ospital sa Yandu. Pwede ka namang lumipat tapos magtrabaho sa ibang ospital. Bakit kailangan umuwi ka pa? Pwedeng hindi naman eh. Tutulungan kita. Huwag na. Di kailangan. Seniors ko yung mga direktor ng ospital. Kailangan ko lang silang tawagan. Teka lang ha. Hindi mo na kailangan pang bumalik sa probinsya.
Hello, Senior? Ako to, si Louie. Meron lang akong sasabihin. Hindi ko na nga kailangan yan. Hindi ko na kayang tumagal ng ganito kahit isang araw. Anong ibig mong sabihin? Ano yung sinasabi mong hindi mo na Mga kaya? araw na kailangan ko mabuhay sa takot at magtrabaho maigi. Araw-araw akong takot sa ospital. Takot ako magkamali o baka may mapatay akong pasyente. Sobrang hirap. Imposible yan, Xiao Shui. Napaka-confident mong tao, di ba? Pininit ko lang sarili ko. Fake yun lahat. Malinaw naman sa akin na hindi ako magiging mahusay na doktor. Kalokohan yan. Mahusay kang doktor, alam mo yan. Nung simula, hindi mo kaya magtanggal ng sheath. Pero ngayon, nakikipagtalo ka na sa akin sa mga operasyong ginagawa ko. Meron kang sarili mong mga ideya at nakakaunawa ka. Pinipilit ko ngayon na sana makumbinsi ka. Karangalan ko talaga na makipagkompetensya laban kay Dr. Lu Qingqi. Worth it lahat. Kaya nga, Xiao Shui. Ayos lang. Kailangan mo lang dagdagan pa ng kaunti. Kailangan mo lang mas magtrabaho ng maigi. Alam mo ba na kinukumbinsi mo ko na mas magtrabaho pa ng mabuti. Pero hanggang dito na lang ako. Nabigay ko na lahat. Alam mo rin ba na nung unang araw ko sa Angkang Hospital, yung mga magulang ko sobrang saya. Marangal ng mga tao, lahat sila kagalang-galang. Halos imbitahan nilang kalahati ng bayan para kumain sa amin. Ipinapakita ng mga magulang ko yung picture ng employee pass ko sa iba. Yung papa ko nga tumawag pa eh. Grabe ang haba ng usapan naming dalawa. Lasing na lasing siya nun tapos paulit-ulit niyang sinasabi na napakagaling ng anak kong babae. Doktor siya sa Angkang Hospital. Tama. Kahit sino magulang, ipagmamalaki ang mabuting anak. Akala ko kaya kong maging karangalan nila kung nagtrabaho ako ng husto. Pwede sana akong maging responsableng doktor sa isa sa mga tertiary hospital sa Yandu. Kung makikita mo ko, araw-araw ako nagtatrabaho sa ospital. Kahit hindi mo ako nakikita, nagtatrabaho ako. Tuwing break, nagbabasa ako. Libro, medical records at nanonood ng surgery videos. 5 oras lang palagi ang tulog ko. Pero sa kabila ng lahat, isa pa rin akong doktor na hindi kayang pagkatiwalaan. Hanggang ngayon, isa lang akong doktor na hindi kayang mag-assume ng kahit na ano. Kalimutan mo na yung mga sinabi ni Madam Guan. Alam mo naman, nuclear weapon ang bibig nun eh. Ganon ka rin naman eh. Alam mong tama siya pero nagrereklamo ka pa rin sa kanya. Galingan mo sa Angkang Hospital ah. Huwag mo silang pagalitan lagi. Mahuhusay ang 4 elites ng ER. Kayo ang mga kahanga-hangang doktor. Nakikita ka na naming 4 bilang isa sa amin. Tingin mo hindi ko gusto yan? Kahit di ako maging the 5 elites, masaya na ako kahit the 4.5 elites lang. Pero naisip ko, wala pala talaga akong kakayahan. Yung mga doktor na nagtatrabaho sa malalaking ospital, hindi sila mga ordinaryo lang. Mga halimaw kayo. Ako gusto ko na maging ordinaryong tao lang. Normal lang tulog at gising kasamang mga magulang. Kalokohan yan. Doktor tayong lahat, walang pinagkaiba. Paano tayo nagkaiba? Dito dinadalang pasyente dahil di magamot ng iba. Humihila kayo ng tao sa pinto ng kamatayan. Binabangungot ako pag naiisip ko yun. Kayo ang klase ng doktor na hindi ko kayang pantayan kahit anong sikap ko. Susuko ka na lang sa pagiging doktor mo? Baka sumuko na. Pwede rin hindi. Hindi ko pa naisip yan.
Ewan ko, bahala na. Isa-isang hakbang lang muna. Okay. Nasa iyo yan. Pwede kang huminto. Kunin mo na to. Ibalik mo na lang yan. Hindi. Pinakamalapit na katuparan ng pangarap ko. Yung ilang segundong sinuot ko yan sa daliri ko. Kung ganun, ba't di mo subukang humakbang na? Tayong dalawa, sabay na hahakbang. Pag ginawa mo yun, yung pangarap mo magkakaroon ng katuparan, ha? Hawakan mo na. Sinuot mo na kanina. Dapat tanggapin mo. Hindi mo na mababawi ang pangako mo. Bakit mo babawiin? Ikaw ang nagsabi na pareho nating mahal ang isa't isa. Hindi ba? Aaminin ko, ikaw ang bumihag sa puso ko. Sasangayon ako sa lahat. Basta makasama lang kita. Pakiusap, huwag ka nang umalis. Dito ka lang. Kung aalis ako, mawawala na rin ako sa mundo mo. Ang mundo mo nasa angkang. Lahat ng binubuhos mong pagsisikap nandun. Pero kahit saan ako mapunta, palagi kang magiging napakatalinong Dr. Lu sa puso ko. Maraming salamat. Ano yan? Hi po, Matron. Ano yan? Ha? Wala lang. May ninth wonder of the world doon. Anong pinabasa mo? Libro. Kailan ka pa nagbasa ng libro? Nag-aaral ako. Ito lang kayo nakain mo? Mula kagabi? Hanggang ngayon? Ganito mong ginugugulang? 40 oras?
Sabi mo nga sa akin, anong syndrome yung kapareho ng sintomas ng craniofacial defects? Kasalanan ko lahat. Ang alin? Kung natulungan ko sana si Dr. Bao sa thoracentesis procedure, yung pasyente, di matutubuan. Hindi sana umalis si Dr. Bao. Di ka magiging... Ano, magiging ano? Kahit sino naman natutulala. Kumain ka na. Master, Nandito ka pa. kala ko di ka na darating. Ano yan? Ay, ayos, mainit pa. Kumain ka na. Di mo man lang ba titignan to mga to? Ito, oh. Best roasted duck sa Gaoshin. In-order mo yan nung unang araw ko sa emergency department. Paborito mong pastry. Ano lagi mo sinasabi? Malutong sa labas, tapos matamis at malambot sa loob? Sa tunog pa lang, naglalaway ka na eh. Ito rin. Fresh Szechuan peppercorn boiled beef na gusto mo. Yung bango ng paminta niyan, nananatili sa bibig. Mabigat ba lahat to sa tiyan? O baka matamis o maanghang? O baka naman gusto mo ng lutong bahay? Kilalang-kilala kita, Master. Paborito mo to. Soybean soup with pork ribs. Di kasing sarap ng luto mo, ha? Hinanap ko naman sa internet. Ito ang best reviewed na shop. Master, tingnan mo na. Busog ako. Oh. Wala siyang kinain. Kahit tingin niya, hindi. Ay, nako. Ngayon lang nangyari yan sa kanya. Tingin ko si Louie nasa advanced stage na. Ano po yun? Ibig sabihin, si Louie malapit na siyang mamatay, ha? Sino si Louie sa tingin niyo? Pag may masarap na pagkain, hindi pa huhuli yan. Gagapang pa yan papunta. Sa ngayon, wala man lang siyang kahit na anong reaksyon. Anong gagawin natin? Tayong tatlo. Iligtas natin siya. Anong gagawin natin? Dapat yung malupit. Sige na. Ano to, ha?
Roasted lamb leg, nandito na po. Uy, ayos. Ang bilis, Oo nga. Maraming salamat, ha. Alam niyo, Enjoy. Master, espesyal ngayon ang lamb leg na yan. Walang hiyaya. Pumasok ako sa kusina, dalang membership card ko. At buong pagmamalaki, pumili ako ng 2 lamb leg bilang inner Mongolian. Naamoy niyo? Ang bango, di ba? Oo nga. Ano, tama talaga si Sao. Para matanggal ang lungkot. Uminom ka lang ng beer. Lalasing Tara, tayo ngayon. cheers. Lalasing tayo. Cheers! Ayos. Sarap sa pakiramdam. Ay, Louie, alam ko na masama ang loob mo. Nag-resign lang sa trabaho si Dr. Bao. Hindi naman siya namatay. Kung nahihirapan ka, sabihin mo lang sa amin. Nandito lang kaming lahat. Tutulungan ka namin mag-isip. Hayaan mo kaming tulungan ka. Magiging okay din ang lahat, tama? oo naman. Tama. Tama. Yung libro ko. Ha? Anong libro? Yung binabasa ko. Nasa bag ko. Ilang araw mo nang hawak yan, libro. Ano ka ba naman? Anong gusto mo mangyari? Gusto ko lang naman magbasa ng libro! Hoy, Luchinchi! Nakalimutan mo na ba? Sa kwarto mo to unang nakita si Bao Shuai. Naalala mo pa ba? Tinatanong kita! Oo, tama. Isa na lang yung natitirang lamb leg at naka-reserve sa atin nun. Excuse me? Pasensya na. Kayo raw ang nakakuha ng huling lamb leg? Pwede nyo kayang i-share yung kalahati sa akin. Noong araw na yun, di mo binigay yung kalahati. Binigay mo yung buong lamb leg sa kanya. Sabi ko sa'yo, di ba? Di ako magugulat kung pati anak mong lalaki, ibibigay mo na rin sa kanya. Ay, Louie, Kunin mo na lang. Naku, hindi. Kalahati lang naman ang gusto ko. Naiintindihan ko. Na parang ikamamatay mo na. Pag hindi mo makain, yung gustong-gusto mong kainin. Kuha ko. mula sa sandaling yun, alam na namin, nakakaiba siyang babae. Magiging importante siyang tao sa'yo. Louie, yung lamb leg, pareho pa rin to. Pwede mong kainin o pwede ring hindi. Pero kainin mo man o hindi, hindi mo na to maibibigay uli sa kanya kahit kailan. Kahit gaano mo pa sirain ang sarili mo at subukan tumakas, yung taong gusto mong pagbigyan, hindi na babalik kahit kailan. Nangako ako sa kanya. Nangako ako sa kanya. Nabihag niya ang puso ko eh. Ba't iniwan niya pa rin ako sa huli? Bakit niya ako Binigay ko sa kanya yung lamlig nun eh. Binigay ko sa
sa kanya yung buong lambling, pero umalis pa rin siya. Maganda tong lambling. Parang karne. Madam Guan, ba't niyo po ako hinahanap? Gusto kong sabihin na sasali ka sa Excellent Youth Doctor Training Program. Di ba si Liu pa yung sasama? Ikaw na raw, sabi ng management. Pero bakit? Successful yung mga operasyon niya, tsaka maayos ang trabaho niya. Para kay Mr. Liu, yung magagandang resources, mas i-assign sa mga doktor na dapat inaalagaan. Tingin ko, di naman ako mas Bakit? Ikaw ba si Mr. Liu? Huwag mo sana kami i-disappoint. Naiintindihan ko, madam. Sige na. Mr. Liu. Bakit? Ano yun? Meron akong gusto po sanang i-report, sir. Sabihin mo na. Nung ginawa ko yung angiogram sa pasyente na may myocardial infarction, aksidente ko na injection na ng kalahating bote ng hangin. Nagdulot ka ng air embolism. Alam ko yun. Bakit sinali niyo pa rin po ako sa research group? Ikaw rin nakadiagnose ng myocardial infarction. Hindi pulmonary embolism. Tingin ko hindi ko pa rin po deserve maging parte ng research group. That's good. Hindi mo makakalimutan kung paano nahirapan ang pasyente nun. Opo. Tama yun. Kung kakalimutan mo o tatakasan, at iisiping hindi nangyari yun, ikaw ang hindi mapagkakatiwalahan. Hindi ko maintindihan ang ibig niyo sabihin. Walang hindi nagkakamali. Kung ang isang doktor hindi makalimutan ang sarili niyang pagkakamali, ibig sabihin, di siya sumuko sa pagiging mabuting doktor. Hindi ko po makakalimutan yun. Pinapahirapan ako na. Sa tingin ko po, hindi ko na yun makakalimutan. Pero, nagsimulang maapektuhan na ng trabaho ko. Kanya-kanya ang paraan ng pag-a-adjust sa sitwasyon. Wala akong maituturo sa iyo dyan. Kailangan mong maramdaman yon sa puso mo. Kung nandun pa rin ang sakit at patuloy kang hinahatak, pero hindi apektado ang pagpapasya mo at kaya mong ibalik ang lakas ng loob mo na harapin ang sakit, ibig sabihin na lagpasan mo na. Naniniwala ako sa potential mo. Umaasa akong magiging mas mahusay kang doktor. Hindi po kayo madidismaya. Mabuti. Huwag kang mag-overthink. Pagpasok ko, naghuhugas ka na ng kamay. Naghuhugas ka pa rin paglabas ko. Ba't ang tagal mong maghugas? Nasa-stress ka ba dahil first time mo sa research group surgery? Sabi ni Mr. Yu,
Naoperahan na siya sa ibang ospital. Mas magiging mahirap ang operasyon. Hindi ka na dapat kinakabahan. Lahat naranasan na to. Galingan mo, Dr. Wang. Bakit ka tulala? Ha? Hindi si Mr. Yu maglilid? Sabi ko kayo, ako ang gagawa. Uulitin ko lang. 3 months ago, inoperahan dahil sa right coronary artery CTO. Natapos ang operasyon bago nakarating sa true lumen. Ayon sa kulay sa Doppler ultrasound, normal ang puso. Ejection fraction, 68.4%. Pero sa angiogram, may calcification at pagkitid ng ugat. Yung malapit sa dulo may harang. Ikaw, anong dapat gawin? Yung lesion, nasa rear fork. May mga lesion mula sa umpisa hanggang sa rear fork. Hindi tayo pwede magsimula sa harap. Ba't di tayo magsimula sa lesion sa kaliwa? Subukan natin ang pabaliktad. Pag-isipan mo. Sa harap o sa kabila?